kondisyon eh. Maganda yung kondisyon. Itong breeder na to. Meron na naman dalawang itlog. Dalawang inakay. Ayan. Tapos ngayon may itlog na naman. So, tingnan natin kung fertile yung itlog. Walang katigil-tigil mga itlog. Pambihira. Actually, hindi sitter lang to. Yung kanilang napisa na anak, namatay. Grisel, oh. Oh. Ito yung young bird natin na natira. Good morning mga kaebong. Isa na namang vlog. Ang ating ipipicture ngayon ay yung ating breeder section. So, puntahan natin. Good morning mga kaebong. Ito yung isa nating kalapate sa kasamaang palad, ito yung anak ni Opal nagkasakit na naman. Bali yung kanyang kulay na Opal, yan ay pangatlo na kung di ako nagkakamali. Yung una, yung kapatid ni Opal na tinetraining natin, naka-entry sa fan race, tinos ko yun, di nakabalik kasi bata pa. Pangalawa, hindi, yung kapatid pala niya splay leg, so wala, kinals natin. Pangalawa, nabuhay natin, kaso nung ako naman yung nagkamali, tinos ko nung bata pa, hindi nakabalik. Pangatlo, nagkasakit, nagkaroon ng mga bulutong, so kinals natin. Ito pang-apat na, so akala ko mabubuhay na to kasi nakapang-apat na tayo na ganitong kulay Nako, nung nagkaroon ng one eye cold yung mga kalapati natin, siya yung talagang tinamaan ng matindi. Pambihira. So mali ko dito siguro, yung mga ganito kabata, hindi ko muna sinasama sa pliers. Kasi pag tinamaan ng sakit, hindi sila agad makarecover. So una, one eye cold lang ang ginagamot ko dito. Tapos lumala, nagkaroon na ng sipon. Tapos ito, nagkaroon pa ng bulutong. Tapos ang masama niya, nagkaroon pa ng cancer yan. Lahat ng sakit, sinalo niya. Pambihira. Kaya dito ako nalulungkot sa mga ganitong mga sitwasyon. Yung alagang-alaga mo yung kalapati mo, pero hindi mo talaga makokontrol yung sakit. No? So ito, talaga nakahiwalay siya. Kung tutusin, mga ganyan, pang-calls na yan Kaso naawa lang ako, tinatry kong i-recover kasi lumalakas naman Kaso dinadapuhan na naman ng sakit. Kaya, nako. So, yan ang sitwasyon ng kapatid ni Opal. Alright. Dito na tayo sa ating breeder section, no? Yan. So, ito yung ating African Black Eagle. May itlog na naman. Sa tingin ko naman, dito, this time, talagang magiging successful na. Ito, magtutuloy-tuloy na yan. Yan yung kanyang kapares. Ayan, So, kondisyon maganda yung kondisyon itong breeder na to. So, tingnan natin kung fertile yung itlog nila, Ayan, hindi ko kasi madukot dito dahil nilagyan ko ng tali. So, hindi kasya yung kamay ko. So, ang gagawin natin, tingnan ko kung kakasya yung kamay ko. Ayan, kakasya. Saan yung mga itlog mo? Tingnan natin kung fertile. Dahan lang, baka mabasag. Naku, itong isa mukhang malabo. Malabo itong isa na to. Hindi ito fertile. Ano kaya itong isa? Sinabi ko pa naman baka kondisyon. Ayun, wala. Malabo ito. No? Pag nagkataon, gagawin ko sitter kung na to. Malabo yung ganyang kulay saka manipis. Tingnan niyo yung shell niya wala to, hindi fertile pareho. Madilaw saka manipis. Wala to. Sige, lalagay muna natin yung itlog nila. Hayaan natin yan para pwede natin gawing sitter. Nako,
Ako, hindi tayo sinuswerte dito kay African Black Eagle. Ayan. So, meron tayong ano, bagong, ito naman, si Jansen, tanda. Ayan, naglulubon eh. So, iniwalay ko na yan, matagal na doon sa kanyang Paris na brown. So, ngayon, binigyan natin, kinokondisyon natin ulit, naglulubon siya. Pagka umayos na yan, pwede na natin mahanapan ng Paris. Ito yung pair natin sa Mabalacat, yung magic pair natin. Meron na naman dalawang itlog, dalawang inakay. Pero yan, kasi tatlo yan eh. Yan, may isang ano doon, yung white flight, yung pie. May pie doon, pie. So kinuha natin yan sa Mabalacat, give birth sa atin ni Bap Bap. Gift bird lang yan. Kasi kumuha tayo ng 4 na daw lines niya. Kaya binigyan tayo ng isa. So, tingnan natin kung susubuan. So, magpapakain pa lang tayo ngayon. Di pa tayo magpapakain eh. Kaya, mga butong. Sana subuan, no? 3 na yung inakay nila eh. Magaling naman tong mag-alaga. Kaya dito ko nilagay. Saka, yung mga ibang inakay natin, medyo hindi kasing laki. Kaya ito yung medyo bagay na gawin natin parents nila, adopted parents. Ay, ano ba? Sila yung mag-aalaga do sa gift bird natin. Yan, kasi medyo kaedad niya yung mga anak na yun. Ito yung ating galing kay Kuya Joel na hen, at tapos yung ating stop banrit. Yan, di ba merong inakay yan na puti, naganak ng puti, saka isang white flight na blue bow. Nando na sa ilagay ko na sa ating bagong stock loop. Abangan nyo yung susunod sa next vlog ko, makikita ko yung mga YBs natin. Naku, napakarami na, magugulat kayo. Ayan, tapos ngayon may itlog na naman. Tingnan natin kung fertile yung itlog. Mukhang mukhang fertile. Maganda yung itlog mukhang fertile itong dalawa. Ayos. Sana naman huwag puti maganda kayo na solid na color. Okay, ano pa ba yung picture natin? Ito si Opal, Iperes ni Opal. Walang katigil-tigil mga itlog, pambihira. So inawat ko na yung dalawa nilang inakay. May itlog na naman. Sipag talaga. Grabe. Ayun, dalawa. May mukhang fertile itong dalawa na to. Sana naman. Yun lang, sana. Ang request ko, sana malakas yung maging inakay nyo. Lagi nagkakasakit yung yung puti. Pambihira. Ayan mga kaebong. So, pagkatapos yan, ko talaga sila, papahingatin muna. Mag-i-stop breeding ako kasi ang dami na nating mga kalapate. Ayan. Ito yung isa nating stop banrit, nakak, diba? Tapos yung US bird. Ayun. So ito, yung inakay na to, actually hindi sitter lang to. Yung kanilang napisa na anak, namatay. Tapos si Tropang Binoy Slope, naku, binigyan na naman tayo ng magandang kalapate. Ito, 3 days pa lang binigay sa akin ni Tropang Binoy Slope, 3 days pa lang. Hindi ko na yun kasi hindi ako nagba-vlog nun so hindi ko na picture. 3 days pa lang yan, inuwi ko dito, binyahe ko. So akala ko nga hindi mapubuhay makakalain nyo, ayan. So, ang parents daw nito, pareho, nagpadulo, parehong north and south. Isang Javier Leyte at saka isang Pagudpod. Nakapagpadulo, yung magkabilang parents. So, ito baka magpadulo din to. Ayan, so yung mga gift bird na ganyan, yan yung mga bisa sinuswerte tayo Ayan, yun ang binuhay nila. Tapos ang good news, meron na namang itlog itong si US bird. Tingnan natin, meron nga ba? Ayun ay dalawa. Mukhang fertile yun. Meron na naman, dalawa dito, dalawa kay Opal. Tapos dalawa dun sa Kalawak,
Bali, ano na, ilan na. So, dalawa dito sa US Bird, dalawa kay Opal, saka dalawa doon sa Kalawang. O, di ayon na naman. Ako, kadami na natin kalapate. Ayan. So, anong naman ang storya nito? Grisel, oh. Oh. Ayan, ito, finally, yung ating back-to-back na Vandenbroek. Both parents, Vandenbroek, solid yan. Bago Pigeons. Ito yung nilabas. Tiger Grisel. Oh. Tapos, yung makikita nyo dyan, merong itim, di ba? Sitter lang yung sila niyan, hindi nila anak yan. Yan yung anak ng, yun ang anak ni, yung nasa taas natin, nilalaban natin sa yung tinitraining natin, yung naka-CPRC ring, yung anak ng Rezo. Yun yung dating, si tawag dito, yung tatay nito, yung dating asawa ni si Caitlyn, si Rob, yun ang tatay niya, si Rob. Tapos, ang kanyang nanay, yung nabili nating sa Bukawi, na black spread. Ayan. So, yung anak ng Rezo, pinaris natin sa Bukawi line. Ayan ang nilabas itim. So, tingnan natin kung magiging maganda ang lipad niya. So, ayan. Ayan. Tingnan natin kung magiging magandang lipad nung itim na yan. Kasi may dugo na ng yan. Rezo yan. 50% Rezo. Pero daw light. Ayan. Ito yung anak ng kaluluwa lang. Ito yung young bird natin na natira. Kasi yung isang kapatid nito na yung bunso nito nawala nung tinos natin sa San Leonardo. Sabi ako nang hinayang. Yan, naka-MPFL ring yan. Kaya iningatan ko na kasi lalaban natin to sa June. Kung magkaroon ng race sa MPFL. Ayan. Bali yung natitira nating ring sa MPFL, dalawa na lang. Anim yung singsing natin, nagkandawala-wala na yung mga inakay. Yung mga kalapati. Kaya, ito na lang ang natira. Ayan, saka yung isa dun sa taas sa flight natin. Ito, kaya ako hiniwala ito kasi nung tinos ko sa San Leonardo, hindi ito nakauwi. Agad. 3 days bago nakauwi ito. Pero at least umuwi siya. Sa lahat ng mga young birds ko, nakauwi siya. Yun yung US bird ko, hindi nakauwi. Diba, tinutos na natin yun. Tinos ko pa ng Concepcion Tarlac yun. Hindi nakauwi ng San Leonardo. Kundi hira. Pero ito, mukhang okay. So, pagpapahingayin muna natin kasi mukhang na-stress talaga siya. No? So, ilo-low-fly lang natin, nilitos lang natin to ng mga malapitan para natin nila iti-train ng matindihan kapag na May na. Ayan. Pero nasa target pa rin naman tayo, at least mga 60 kilometers. Ayan. Sumobra pa nga yung toss ko Tinos ko sila ng San Leonardo, halos na yun, lagpas 60 kilometers na yun, malapit na pakabanatuan na yun. Ayun ang pagkakamali ko, minadali ko kasi. Ayun, nagkaubos-ubos yung panlaban natin sa PUF. Ayan, pero meron pa tayong dalawang ring ng MPFL, ayun, ilalaban natin. So, iingatan na natin. So mga kaebong, kita-kits ulit sa next vlog. Muli, ito ang inyong nervyosong pansier, Ebong Love TV. Thank you so much for watching. Keep safe. God bless. Bye-bye.